Noong 2022, may isang babae na nanalo ng 32 million na boto, ang pinakamarami sa kasaysayan ng pagka-bise-presidente. Ngayong 2026, ang parehong babae ay nakaharap sa 16 na senador hukom na magpapasya kung mawawala sa kanya ang lahat. Walang bumagsak ng ganito, kabilis at ganito kalakas sa politika ng Pilipinas. At lahat ito, mga matanong, ay may pinagmulan na isang gabi na hindi na mababawi. Mga matanong, ako si Kuya Mark at ito ang tanong natin ngayon. Paano napunta sa impeachment trial ang pinakamalakas na tambalan ng 2022? Balikan natin, may ebidensya. Dalawang pinakamalaking pangalan sa politika, Marcos ng Hilaga, Duterte ng Timog. Pinagsama ang puwersa sa tinawag nilang Uni-Tim. Si Bongbong Marcos para sa pagkapangulo, si Sara Duterte para sa pagkabise. Ang pangako, pagkakaisa. At hindi lang sila nanalo, dinurog nila ang kalaban. 32.2 million na boto kay Sara. 22 million ang lamang niya sa pinakamalapit na karibal. Hindi yan panalo lang, record yan. June 19, 2022, sa Davao, nanumpa si Sara bilang vice-presidente. Hawak ng kanyang ina ang Biblia. Dagdag pa, ginawa siyang kalihim ng edukasyon, 2 pwesto, isang alyansa, 6 na taon ang plano. Service of the nation. So help me God. So help me God. Congratulations. Sabi ng lahat noon, solid. Pero mga matanong, tandaan nyo, walang forever, lalo na sa politika. Simula 2023, may umalog sa alyansa. Tensyon sa budget, tensyon sa pondo. Ang dating magkakampi, nagsimula ng magiwasan. Tapos, June 19, 2024, eksaktong 2 taon matapos manumpa, nag-resign si Sara sa DepEd. Ang dahilan daw? In 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2020. Okay, pero kapag ang isang opisyal ay umalis nang hindi sinasabi ang totoong dahilan, isa lang ang tanong natin, anong hindi sinasabi? At dito pumasok ang mga numero. Ayon sa investigasyon, 125 million pesos na kumpidensyal na pondo na gasto sa loob ng 11 days lang. Ang kabuuang inimbestigahan ng Kongreso, 612.5 million. Alegasyon pa lang, mga matanong. Pero ang mga resibo, kakaiba. 158 na resibo ang may problema. May parehong sulat kamay, may maling petsa, at may pangalang parang Sitsiria, Mary Grace Piatos. Nang hingin ng Kamara ang mga ulat ng audit, ang kanang kamay ni Sara na si Zuleika Lopez, kinasuhan ng contempt at idinitin. Di umano'y hinarangan niya ang mga dokumento. Galit na galit si Sara. At noong November 23, madaling araw, sa isang online na press con, nagsalita siya. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Isang nakaupong vice-presidente, nagsalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo, sa unang ginang at sa speaker, sa harap ng kamera. Hindi yan peke, hindi yan hinugot sa konteksto ng pag-edit. Kinumpirma ng NBI, totoo ang video, walang binago. Sumagot ang Malacanang, aktibong banta raw ito. Sabi ni Marcos, hindi pwedeng palampasin ang ganitong kriminal na plano at lalaban siya. Para tayo nakapindot ng switch, mga matanong. Sa isang gabi, tuluyan naghiwalay ang Hilaga at Timog. Para patas. Ipinaglaban ni Sara na hindi ito banta. Isang senaryo lang daw kung may mangyari sa kanya. Kinuha sa maling konteksto. Kayo na ang humusga, pero ang politika, hindi na bumalik sa dati. Mula dun, bumilis ang lahat. Desyembre, 4 na reklamong impeachment. February 5, 2025. Inimpeach siya ng Kamara, 215 na pirma. Pero eto ang malaking twist. July 25, 2025.
Ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment. Labag daw sa konstitusyon, bawal ang pangalawang kaso sa loob ng 1 taon. 13-0 ang boto ng mga mahistrado. Tapos na raw ang laban. Yun ang akala ng marami. January 28, 2026. Pinagtibay ng korte ang desisyon, pero sa parehong buwan, may bago ng reklamo na inihahanda. At habang lahat yan ay tumatakbo, February 18, 2026, inanunsyo ni Sara, tatakbo siya sa pagkapangulo. At may isang linya sa anunsyo na yon na hindi namin makakalimutan. Humingi siya ng patawad dahil sinuportahan niya si Marcos noong 2022. Bumalik ang makina ng Kamara. April 29, 53 kontra 0 sa Komite ng Hustisya. May sapat na batayan daw. May 11, 257 na boto ng buong Kamara. Si Sara Duterte, ang kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach ng 2 beses. July Trial of 6, Vice President Sara binuksan ng Duterte Senado will start ang on korte July ng 6. impeachment. Senator Erwin 16 sa 24 na senador hukom ang kailangan para mahatulan siya. 4 na artikulo, ang kumpidensyal na pondo, ang hindi may paliwanag na yaman, ang umano'y panunuhol sa DepEd, at ang banta. At noong July 7th, ikalawang araw pa lang, pinatugtog ng prosekusyon sa mismong korte ang video ng banta. Ang video na napanood nyo kanina, ebidensya na yan ngayon, exhibit. Tumutol ang depensa sa bawat hakbang. Sabi nila, hindi raw ito banta, kundi pananalitang bunga ng matinding stress at pang-api sa kanyang opisina. Yan ang laban. Ikatlong araw, testigo ng NBI. Seryosong banta raw. At may plano ang prosekusyon na tawagin bilang testigo si Sara Duterte mismo. Pwedeng umabot ng 7 buwan ang paglilitis. At kung mahatulan siya kahit sa isang artikulo lang, tanggal siya bilang bise at bawal nang tumakbo sa kahit anong pwesto habang buhay, kasama na ang 2028. Kaya balik tayo sa tanong, paano tayo napunta dito? Hindi ito nangyari ng isang gabi lang, mga matanong, badyet, pondo, resibo, at isang madaling araw na hindi na mababawi. At tandaan, inosente pa rin siya hanggat walang hatol, karapatan niyang lumaban. Pero ang aral ng buong kwentong ito, kahit 32 million na boto, hindi ka ligtas sa tanong. At ang mga numerong hindi mo maipaliwanag, sila ang magsasalita para sa'yo. So mga matanong, katapusan na ba ito? O simula pa lang ng comeback? Sagot mo sa komento. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo. At kita-kits sa susunod na tanong.